11.9 Workshop is built tough with powerhouse tools. Hey guys, ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support dito sa 11.9 Workshop sa ating vlog, no guys? So maraming salamat sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nagsusubscribe. At kung di pa kayo subscribers guys, subscribe naman kayo dito sa 11.9 Workshop. At saka guys, palike na rin yung ating Facebook page, no? Yung 11.9 Woodworks, no? Tapos guys, nagpo-post din tayo ng mga videos doon at kung gusto nyo guys, mag-send kayo sa akin ng mga stars, no? Para magkaroon din tayo ng revenue sa Facebook and malaking tulong yung revenue na nakuha natin sa YouTube and Facebook para magpatuloy itong ating vlog, no guys? Ayun. So anyway guys, today pag-usapan natin ulit itong welding machine na ito from Powerhouse, no? This is the Powerhouse MIG Weld 250 Tech. Built tough from Powerhouse itong machine na to. It's an awesome machine guys. Meron tayong full review nito. I posted it about ilang buwan na nakaraan and maganda yung response sa ating full review nito. Maraming mga nanood at maraming nagtatanong tungkol dito sa machine na to. No guys, that's okay lang yon guys. Pero kadalasan kasi ng mga tanong about this machine is very simple questions lang guys. Masasagot yung tanong nyo kung pinanood nyo yung vlog na yon. No, guys. So kung pinanood nyo yung vlog na buo, yung aking vlog na yon, lahat ng tanong na simple tanong nyo, nasagot ko na. No, na-explain ko na guys. Pero wala, ganun talaga. Meron talaga mga siguro hindi nanonood. Siguro naboboard sila sa vlog ko, sa pagpapaliwanag ko. So hindi nila pinapanood yung buong vlog, no? Or hindi nila na-gets or nakuha yung mga sinasabi ko, no guys. So ngayon, gawa tayo ng isang frequently asked questions or fact or madalas na tanong tungkol dito sa welding machine na to from Powerhouse, no guys. So, disclaimer lang guys, hindi ako professional, no? I'm not a professional welder. So, hindi ko mabibigay sa inyo mga technical na sagot sa mga tanong ninyo, guys. So, masasagot ko lang yung mga common questions, no? Yung madalas natin makita sa comment section ng ating vlog, no guys. So yan, sagutin natin yung mga madalas na tinatanong about this welding machine, okay? So, ang first na question dyan ay madalas na tanong ito. Madalas na tanong lagi ito. Hindi lang sa Powerhouse na welding machine ito, kundi sa lahat ng binablog ko. Ang unang tanong lagi ay HM, how much? Magkano po yan, sir? Okay. Hindi ko gets bakit madalas magtanong ng ganyan yung mga natin, mga viewers natin, no guys. But okay lang naman guys. Pero kung gusto niyo malaman yung presyo ng mga tools, it's very easy lang naman to research that, no? Check nila sa Lazada or sa Shopee, no? Doon malalaman, or sa Banggood, di ba? Kung lagi ako nag-iiwan ng mga links, no, sa description, no? Kung gusto niyo malaman yung presyo ng mga binablog natin, punta lang kayo sa description. Like ko na sinasabi, nasa description yung page or yung link ng mga products na yun. So, you can simply click that, no, guys? Pero, sige, pagbigyan natin, frequently asked question, magkano ba ang welding machine na to, itong MIG Weld 250 Tech? So, sa official store ng Powerhouse, ngayon, sa kayo ng presyo nito is 6,300 pesos, no, guys? So, usually, naglalaro ang presyo nito from 6,000 to 7,000 pesos. Depende sa nagtitinda. Depende sa seller. Yeah, so sa online, ganyan ang presyuhan, no? Siguro sa mga distributor, sa mga hardware, kung bibili kayo, medyo mataas ng konti. Siguro nasa mga 7 to 8,000, no guys? Pero dyan naglalaro yung mga presyo nitong na to. It's from 6,000 to 7,000 pesos, no guys? So abot kaya siya. It's actually very affordable na welding machine. For what it does, no? 3-in-1 welding machine, it's very affordable talaga. Now, saan mabibili ito? Next na question yan. Saan mabibili itong welding machine na to? Itong flux core na welding machine na to from Powerhouse, no guys? Sabi ko nga sa inyo, may bili ito sa Lazada at sa Shopee. Merong official store ang Lazada, ang Powerhouse sa Shopee at Lazada. I'm gonna link that nasa baba, nasa description, yung kanilang official na store. At meron din sila mga distributors sa Shopee at sa Lazada, no, nandiyan yung Buildmate, no, so tsaka iba pang Giga Tools, yung mga iba nilang mga distributors. You can just pick and choose kung saan nyo gusto umorder, kung saan mas mura, no. Minsan kasi mas mura sa distributor kaysa sa official store, no, or minsan naman baliktad, mas mura sa official store kaysa sa distributor, no guys. So bahala na kayo kung saan kayo bibili, or kung gusto nyo, pumunta lang kayo sa mga hardware store, sa mga malapit sa inyo ng mga nagtitinda ng tools, no? Baka distributor sila at pwede kayong bumili doon, no, guys?
Huwag niyo itanong sa akin specific kung saan, no? Kung nakatira kayo sa Malabon, hindi ko alam kung saan ang mga tindahan diyan, no? Kung nakatira kayo sa ano, sa Maynila, hindi ko alam. So, kayo na maghanap guys kung yung mga physical store. Pero kung online shop guys, nasa description yung mga links, okay? Ayun. Now, okay, next question is, pwede ba to, kailangan pa ba nito ng breaker, no, circuit breaker, no, guys? Kasi yung mga transformer type na welding machine, kailangan ng circuit breaker, no, guys? But don't worry, this is an inverter type welding machine. So, hindi na kailangan nito ng breaker. Direkta na to, rekta na sa ating outlet, no? Sa 220 plug sa bahay, rekta na, go na, okay na yon, okay na, pwede na siyang gamitin doon, no, guys? Pwede ka rin gumamit dito ng extension cord. However, if you're using extension cord, guys, make sure na extension cord nyo ay heavy duty for power tools, no? Hindi pwede yung mga malilipis na extension cord, yung mga pang, ano lang, pang ilaw lang, pang charger lang cellphone, hindi pwede. So, it has to be heavy duty extension cords, no, guys? Ayun. So, para safe na rin, di ba? Ayan, okay? Next question. Ito, madalas matanong. Pwede ba ito sa stainless steel, no, guys? Pwede ito sa stainless steel. Pero ha, may nagsabi kasi, bakit tinry ko mag-welding ng stainless, hindi dumidikit yung wire dun sa stainless, guys? Kasi, yung kasamang wire nito is for MS and GI lang, guys. Hindi siya for stainless steel. Kailangan mong bumili ng wire na for stainless steel. Ito yung wire na for stainless steel. Ayan, nakalagay, for stainless, no? Ayan. So, you have to buy something like this. Nabibili rin to sa Powerhouse official store. So, ililink ko rin yung ano ito kung saan nabibili, no, guys? So, kung welding kayo ng stainless, kailangan nyo ito. Anong setting ng pag-welding ng stainless? So, you can use yung Synergic niya dito, guys. Or, pwede rin yung manual, guys. Hindi ko alam yung exact setting ng manual. I think you should check Google, no? Type nyo lang FluxCore settings for stainless steel, no? Meron lalabas dyan ng mga chart na pwede nyong paggamitin. Ganon din sa mga ibang settings, guys. Kung halimbawa hindi nyo alam yung setting na kailangan nyo sa mga bakal, check nyo lang sa Google, no? Search nyo lang, welding settings for FluxCore, welding settings for stick welding, ganyan. So, para makita nyo, guys, kung ayaw nyo gamitin yung Synergic nito, okay? Now, pwede to sa stick welding, pero Synergic ba yung kanyang stick welder? Hindi. Yung MMA niya hindi Synergic, no, guys? It's not Synergic. Yung kanyang FluxCore lang yung Synergic, hindi yung kanyang welding. Hindi yung kanyang stick welding. Yung stick welding niya is manual, no? Merong Synergic ang Powerhouse na stick welder. So, yun na yata Spark yata yun. Yun. Pakita ko sa inyo. Ayan. hindi ko kabisado. Yan yung kanilang welder na stick welder pero Synergic, no? So automatic yan, full automatic yan yung setting niyan. I'm looking forward to review that maybe in the future, no? Ma-check natin yan, ma-review din natin yung ano na yan. Pero sa ngayon, wala pa tayo niyan. Ang Synergic nito is yung kanyang FluxCore, no, guys? Ayun. So, next question, guys, is TIG. About sa TIG, no, guys? So, pwede ba itong mag-TIG? Yes, pwede itong mag-TIG. However, hindi yung TIG na iniisip nyo. Kasi pag sinabi nyo kasi TIG or pag narinig nyo yung TIG, ang iniisip nyo agad is yung tinatawag natin na pulse TIG o yung pipindot ka lang para mag-welding, no, guys? It's not like that. Hindi ganon ang ang TIG nito, guys. If you look closely, wala siyang lalagyan ng gas sa likod. So, wala siyang saksakan ng gas sa likod. So, yung may nagsasabi, pwede ba itong, sir, pwede bang gamitin sa gasless TIG? Guys, walang gasless TIG. Okay, so lahat ng TIG ay may gas, no? Kailangan mo ng argon gas sa TIG welding, no, guys? Kapag hindi ka gumamit ng gas dyan, pangit yung weld. Masusunog lang yung ano mo, yung tip mo, masisira lang yung ano mo, yung TIG torch mo, no, guys? Tinry yan ni Sir Daniel. If you watch his video, nag-try siya mag-TIG na walang gas, pangit yung resulta, no, guys? Now, paano ka magtitig dito kung wala naman itong lalagyan ng ano sa likod? Ng gas sa likod? Kailangan mo ng torch na merong TIG. Ito yung isang halimbawa ng TIG torch na merong gas line. So dito mo ilalagay direkta ang gas, okay? Ang argon gas, no? And ang TIG na ito ay hindi pulse TIG. This is what we call lift TIG, no? So
gumagana to by lifting, yung tinataas yung ano niya, yung tungsten niya para gumana siya, no guys. I haven't tried it yet. Mahal kasi ang ano, ang argon gas, pero sana in the future makapag-try tayo niyan, no guys. Yun, pero pwede siya magtig talaga. Lifting nga lang. And it takes a lot of practice para ma-master mo yung lifting. Mas mahirap siya mas mahirap siya kaysa sa pulse stick, no? Pulse stick kasi pindot-pindot lang, okay na, di ba? Yung lifting kasi, it takes great skill, no? So, para ma-master mo yan. Pero pag na-master mo yan, okay siya, di ba? Yun, okay. So, yeah. Ano pa iba mga questions? Ano may mga kailangan accessories for this one? Basically, kailangan mo na naman talaga for this one. Pag bumili ka nito, kumpleto na to guys. Pag bumili ka, meron na siyang kasamang wire, no? Na flux core wire for MS, for mild steel, and for GI. Meron na rin siya kasamang ito, yung kanyang torch, pati yung torch na pang welding, ng stick welding, no, pang MMA, may kasama din siya. Pero hindi kasama yung TIG torch, guys. This is separate to. Bibili ka pa nito kung gusto mo to i-try ng TIG, no? So, tabi natin yan para hindi kayo malito. So, yan, mga kasama yan, strap, and mayroon siya kasama nga welding mask, no, guys? Pero yung mga welding mask na kasama dito, usually, hindi ko recommended. I would recommend na una-una mong bilhin kapag bumili ka ng welding machine ay ang auto darkening helmet. So, meron din dyan ang Powerhouse, guys. So, choose nyo lang kung anong trip nyong auto darkening helmet from Powerhouse or any other brands. Basta auto darkening, okay na okay yan, guys. Yun lang. Tsaka kailangan nyo syempre yung mga PPE, guys. Gloves, di ba? Yung long sleeve, no? Yung kailangan na balot yun yung katawan para hindi masunog ang inyong balat, no? At syempre yung gloves or tapos sa respirator gas mask, no, para hindi nyo ganong masinghot yung fumes nito. Medyo kasi mausok pag flux core and stick welding, medyo mausok din siya, no, guys. Yun lang. Tapos kailangan nyo rin syempre bumili, kailangan nyo naman cutter lang, yung wire cutter lang, kasi kailangan nyo i-trim yung kanyang yung wire, no? So kapag kasi sobrang haba to, minsan hindi siya kumakagat, hindi siya nag-activate, no? So kailangan nyo i-trim ng konti, ayan, ganyan. Tapos bukod sa wire, ano pa yung mga consumables ito? So, nako-consume din guys yung kanyang copper tip sa loob nito. So, pag tinanggal natin yung kanyang ito, tanggalin mo itong kanyang nozzle na to. Ito, itong nozzle, itong tip na yan. Napapalitan yan guys. Meron niyang kasama, ayan, may free na 2 piraso na ganyan yung itong itong set na to guys. Tapos guys, kung balak nyo gumamit ng mas malaking wire o flux core wire, kung ito kasi 0.9, pero kung gusto nyo na 1 mm, kailangan nyo palitan yung tip, no? Para magkasya yung inyong wire sa kanya, no? Yun. Next is, paano pag naubos na yung wire, no? Paano, alam mo, naubos na yung spool. Paano pag may naiwan pa rito? No? Paano yun? Kailangan mo tanggalin yan, guys. Para tanggalin yan, kailangan buksan yung welding machine. Unlock mo yung feeder, and then hilahin mo na lang yung maiwan na wire dito. Kasi kapag hindi na siya, wala na siya sa feeder, hindi na siya may tutulak, no? Hindi na siya gagana. Kailangan mo na talagang palitan yon. So, yung maiwan na wire dito is basically useless na. Kasi kung kung halimbawa, may naiwan na wire, di ba? Tapos may bago kang spool, nilagay mo dito, pinasok mo lang yon. Hopefully, itulak niya yung lumang wire, pero baka magbara lang yun, guys. Pag nagbara yun, mas malaking problema, di ba? So, it's more, mas maganda na tanggalin mo na lang yung lumang wire and then just pop a new one and then tsaka mo lang ilabas dito sa iyong gun, no? Yun. So, yun mga kailangan nating tandaan dito sa ating, na to. How about maintenance, guys? So, paano ba i-maintain yung mga inverter welding machine, guys? Well, simple, padali lang i-maintain yung welding machine, guys. Linisin mo lang, no? Maybe once in a while, i-blower mo siya para maalis lang yung dust, no, sa loob. At itago mo siya sa isang lugar na medyo secure, no, na hangga't maaari walang alikabok, di ba? At nakatago talaga, at walang moisture, no? Kasi madalas na makasira sa mga welding machines is yung moisture pag narin mga electronics sa loob niya, no, guys? So, yun lang ang maintenance naman niya. Basta just be careful with it, no? So, alam mo naman na yung duty cycle to is 60% duty cycle. So, for example, if you're using it for like 5 minutes lang, kailangan mga 60% lang nun. Maybe mga 3 minutes lang. Then, pahinga muna ng dire-diretso, no? Na pag-welding, no? Ako, hindi kasi ako nag-welding ng dire-diretso. Papintig-pintig ako welding. So, okay na rin yun, di ba, guys? Ayun.
So, yun ang isa pang, kailangan niyong malaman. Next is ano pa yung mga settings na importante rito. Well, yun lang naman yan, manual or synergic, dalawa lang yan, 'no? So, madalas kong ginagamit is synergic. If you choose manual, okay lang mag-manual, medyo mas mahirap ng konti, 'no? Kung beginner ka, mas maganda na mag-synergic, ayun. So, yun yung mga madalas na tinatanong dito sa ating, powerhouse na Miguel 250 Techno, guys. So, it's an excellent machine, guys. So, if you are a beginner or nagbabalak pa lang kayo na mag-welding, I would highly recommend this tool, no, guys, kasi it gives you more flexibility. Kung halimbawa, beginner ka, gusto mong matuto ng flux core or gasless MIG, you can do that. Pwede rin siya gamitin as a stick welder. No problem, no? So, yun. So, best of both worlds na. Kaysa mas sa isa lang yung bilhin mo, nagagawa lang stick lang or flux core lang, dito ka na, di ba? So, yeah. Ayun. So, guys, thank you so much for watching. And again, I would like to thank Powerhouse for sponsoring this video or this vlog, no, guys? Yeah, meron pa tayong, I think may gagawin pa tayo dito sa welding machine na to. Meron tayong special na project na ginagawa. So, abangan nyo yan. Makikita nyo pa in action itong welding machine na to in the future dito. And hopefully, yun nga, ma-review natin yung iba pang welding machines from Powerhouse Tools, no? So guys, abangan yan in the future yan, okay? So yun lang guys, thank you so much for watching. This is Jin from 11 Workshop. Thank you so much Powerhouse, build tough, no? I'm gonna see you guys again next time. Adios!